Armina Single Firewall. Ito pong ating gagawin ngayong i-develop o i-renovate. 54 square meter. At bago kayo magpa-renovate po, kailangan may mga plano na po yan. Katulad po nito, nakikita nyo. So, pwede tayong gumawa niyan at pwede nyo rin, yan ang gagawin yung permit clearance. Okay po. Hello. Ito na naman tayo mga ka-builders. Doon nga po pala sa mga masugid kong taga-subaybay sa aking channel. Magandang gabi sa inyong lahat. Doon po sa mga hindi ko nababati o hindi ko na babanggit ang mga pangalan, shout out na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tiwala. So nawa po huwag kayong magsawa na panoorin yung aking mga vlog, mga video ko. Nang sa ganun po, yung iba-ibang design ay makapulutan po ninyo ng idea. Okay po. So, ngayon po, ito naman po aking ilalahad ngayon na video. Ito po ay Armina unit po siya. So, iba po yung Armina unit kasi yung Armina unit po ay mayroon na po siyang mga partition at isa pa po naka-tiles na po yung ibaba. So, yung aming gagawin dito, renovation, ito po ay ang gagawin na lang namin, extension sa likod at saka extension sa harap. Tapos mag-i-exist po tayo ng, expand po natin yung CR niya, palalaki natin. So, magkakaroon po ng hiwalay na shower room doon sa toilet and bowl. So, ang mangyayari po dito, doon sa extension, so expansion ng shower, lalagyan ko po siya ng tinatawag dito na fixed glass. So, makikita po ninyo yan. So, mga ilang linggo na lang, mga 2 linggo na lang, ay matatapos na kami. So, pasensya na kayo. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ngayon, yung panimula ng aming project, hanggang siguro sa umabot na ng 60% yung natatapos namin trabaho. So, mga ka-builders, kaya po hindi ako nakapagbablog ng mga nakarang araw, halos 1 buwan nga po. Gawa nga po na nagkaroon ng problema yung aking lalamunan. Yung boses ko po, nawala po siya. So, doon pa lang po sa time na nasa Nubista po yung aking project, ay doon nagsimula na po. Kaya ito pong video na ito, hindi ko po siya nakunan ng tuloy-tuloy mula sa ibang mga at hindi ko na i-vlog. Gawa nga po na dahil nga po sa ako'y nagkaroon ng problema sa aking lalamunan, allergy. Nawala po yung mga aking boses ng halos 2 linggo. So, kaya ngayon mga ka-builders, ito. At ngayon lang po ako nakapag-upload muli. Dahil nga po sa ito, medyo maganda na ang ating pakiramdam. Doon po sa mga bago pa lang na nakakapanood ng aking mga video, subscribe na po kayo at huwag niyo na pong kalimutan na hit ang notification bell para lagi po kayong update doon sa mga bago kong i-upload na video at saka yung mga bagong design na may babahagi ko po sa inyo. Okay po. So, huwag niyo na rin kalimutan mag-comment kung ano man po yung mga gusto nyong i-vlog ko. Sabihin nyo lang po nang sa ganun po mapaghandaan natin at saka yun po ang gagawin nating content. Okay po. So, ito na po at ihahatid ko na po kayo sa aking project na Armina Townhouse. Single firewall po siya. Okay po. Tara po. Yan mga kaibigan. Ito na nga po. Ito na po yung Armina Single Firewall. So, halos magkahawig lang po sila ng Angelic Townhouse. Ang kaibahan lang po nito na Armina, nagkaroon sila ng improvement doon sa interior. Nagkaroon na sila ng tiles at saka yung primer, finishing sa mga wall na may pintura na at saka mayroon na po siyang tinatawag na ito po, yung partition
mayroon na po siyang partisyon. Ito po, at aakyatin ko natin at ipapakita ko po sa inyo yung kanyang second floor na mayroon na pong partisyon. Ayan. So, yung kanilang unit ay may tatlo ng partisyon, tatlong room. Ayan mga kaibigan, yan po ang pagkakaiba ng Armina at saka doon sa Angeli. So mga ka-builders, ito at kami ay magsisimula na ng aming project itong araw na ito. Araw po ito ng Lunes. So ito, at dito na po kami nagsimula. 29, hindi ko alam kung 29 yata ngayon. So dito po basta po, ito, araw na to nagsimula na kami. Dahil nga po sa meron ding mga kasabihan at saka isa pa po, ako po'y naniniwala rin sa pagsisimula ng pagpaparenovate o pagpapagawa ng bahay dun sa feng shui. So siguro mga ka-builders, pwede nyong itanong sa akin yan kung ito bang araw na ito, itong buwan na ito o itong taon na ito ay maganda bang magpagawa ng bahay o magpa-renovate ng bahay. So diyan po, masasagot ko po kayo diyan. Ito bang bahagi ng bahay na ito, ano ba ang mga simula o ano ba ang dapat gawin para maging maswerte naman yung pagpapatayo namin ng bahay. So doon, pwede tayo natin pag-usapan po yan. So sa mga yon mga ka-builders, ito at nakapaghukay na nga po kami ng mga pundasyon. So actually mga ka-builders, makikita nyo napakalalim. Halos kung makikita nyo yung naghuhukay na yan hanggang bewang na yung kanyang hukay dahil gawa nga po ng malambot yung lupa. Nasa agricultural land po tayo. Kung ito po ay dating sakahan ng araw. So medyo may malambot na bahagi ng lupa. So kailangan malalim ang pundasyon at saka kailangan mayroon siyang tinatawag na foundation matting. Yan. Okay mga ka-builders, sa totoo lang, ang dapat po dito kung iisipin nyo, ang ginagamit na bakal is sabi nga ng iba, matibay kaya yan kung 12 mm. Opo, matibay po yan. Depende po yan sa capacity o sa taas ng building na itatayo ninyo. Kasi kung 16 mm, dapat po yan, nasa third floor pataas na po ang gamit na bakal. So palibasa po tayo dito, subdivision lang, nasa 2 palapag lang. So ang ginamit po namin bakal dito is 12 mm para sa mga column at saka foundation. So doon naman sa mga horizontal and vertical, ang ginamit po namin dito is 10 mm. So okay mga ka-builders, eto na nga at nandito kami sa pangalawang linggo ng aming trabaho. Ito magbibiga na po. So actually po mga kaibigan, itong bubong nito ay hindi naman pinayagan ng slab. So ang nangyari dito ay ano lang po, yung yero lang po ang bubong niya. So, ang ginamit lang po namin dito is rib type roofing plus ceiling lang kesame. Pero nilagyan na po namin ng abang ito na biga o beam para po sa propose para sa second floor slab. Ayan. So, mga kaibigan, hindi na mahirap na sabihin na natin na hindi na mahirap siya na pagdating ng araw na gustong second floor ng may-ari ay may abang na siya. So, counting detalye na lang dito, counting retoke na lang. Kung halimbawa maglalagay ka ng beam, palalabasin na lang po yung kalahati ng biga. Okay po. So, ayan mga ka-builders. Kung makikita nyo, yung bahagi po na yan ng harap ay nasa 6 meters po ang kabuuan lapad. So, kung tutusin po mga ka-builders, actually talaga hindi po kakasya rito ang isang hatchback na sasakyan. Sagad po doon sa pinakamay bintana. Alanganin po ang sukat. Pero kasi may mga lupa naman po, may mga unit naman po na talagang halos 3 meters na yung haba niya. So, plus 1 meter doon sa may bintana, 4 meters. Kasya na po ang hatchback na sasakyan. Ayan mga ka-builders, kung nakikita nyo, ang loob, malinis na po. Dahil nga po sa yung ibang gamit nasa labas na at nagamit na namin. So kanina po, nung isang araw po, marumi po yan dahil gawa nga po na nandoon pa yung ibang mga gamit sa loob. Pero actually, nasa disiplina lang po yan ang gumagawa. Kailangan malinis. Okay? So ayan mga ka-builders,
tutuloy po natin yan habang ako'y magkakape muna. Ay, siya nga po pala mga ka-builders, nakalimutan ko sabihin sa inyo ha. Yun pong lalim na yun ng foundation niya at saka yung column niya, mayroon pong tie beam yan dahil alam nyo naman po na agricultural land po itong sa subdivision. So may tie beam po yun na ginawa kami para po doon sa suporta kung sakasakali mag-slab man po sila, kailangan talaga matibay po yung pangilalim niya. Okay po, hindi nyo napansin, hindi ko naipakita sa inyo. May tie beam po yun. So ito po, isa pa, kung bakit plinoring na po namin kaagad ito bago kami nag-plastering doon sa loob ng kitchen. Dahil gawa nga po ng gusto namin malinis na rin yung mga gagawin ko. Halimbawa, mag-plastering kami, sagad na nasa maayos na. Okay? So ayan po, hindi na lumulubog yung mga andamyo namin. Ayan. Kung sakasakali mag-plastering na kami at saka malinis na po yung mga babagsakan ng at maginawa na pong pulutin yung mga sumusobrang mga halo. Yan. Okay. So, ayun, nakapagkape na ako. Ngayon po, medyo hihigop ulit tayo ng isang masarap na kape. Ay, siya nga po pala mga ka-builders. Ito, nasa 60% to 75% na yung aming trabaho. So, ayan, pinasilip ko na po sa inyo yung aming harapan at bubong. Halos sa kaunting-kaunti na lang nairi. Kumbaga sa yung ating mga manggagawa, kaunting hinga-hinga na lang. Matatapos na. Silipin nyo na rin yung bandang loob ng aming gawa. Ayan. So, nakapagmasilya na. Ayan siya, ayan. Yun nga lang po, wala pa yung kesame. Pero halos kaunting-kaunting hinga na lang dahil yung ating manggagawa ayun at ginagawa pa yung sagdan. Pero nakaabang na yung mga kublight. Ayan. Yun. So mga ka-builders, eto. At shoutout na lang po ako sa aking mga subscriber hanggang sa susunod po ng update nito.